Hello! Ayan, so medyo matagal na since yung last video na nagawa ko. Parang mahigit 1 taon na yung last. Pero I felt the need to make this video para lang may content na tayo ulit. Tapos ang dami ko kasing nababasa recently na hate towards VUL policies. Ano ba yung ilaw? Bakit parang kukunin na ako? Anyway, VUL policies. Pag 4 na taon na ako sa insurance industry and I have seen yung ups and downs ng VULs. Pero ang hindi ko magets is bakit hanggang ngayon a lot of clients na kumuha ng VUL policies in the past tinatanong pa rin nila kung worth it ba yung product. Which is to me parang hindi po ba diniscuss ng advisor nyo yan? Hindi nyo ba naintindihan fully kung ano yung policy na kinuha ninyo? So wala, hindi ko alam. Pero I am here to defend yung honor ng VUL para naman magkaroon siya ng magandang side. So I am here to shed light kung paano nga ba nagwo-work talaga yung VUL policies. So una, ang lagi kong naririnig, worth it daw bang ituloy kasi compared sa ibang investment, kung hindi walang kita, lugi o kaya negative pa. Ang sagot ko doon, ang VUL policy po ay hindi investment product. Okay? Think logically with me. Bakit mo i-compare yung insurance product sa isang investment instrument, pure investment instrument, and mag-e-expect ka ng malaking kita? It's comparing apples to oranges. It doesn't make sense. Pangalawa, hindi po kumikita agad ang VUL policies kasi since insurance product nga siya, yung big chunk ng premium na binibigay ninyo ay napupunta para i-administrate at i-manage yung insurance at yung investment component ng policy. So, para manatili yung coverage na kinuha mo, at the same time magawa ng ating professional investment managers yung trabaho nila, kailangan silang bayaran. And doon napupunta yung charges. Pangatlo, connected doon, sasabihin ng mga yan, professional fund managers, wala namang kinita yung policy ko. Teka lang, ang investments po ay hindi guaranteed. And do you really think na itong mga professional fund managers ay tatawagin silang professional fund managers, i-hire sila ng company, pasosweldohin sila kung hindi nila ginagawa yung best nila to earn from the funds na meron yung company na yon? Diba? Parang kung ako, fund manager ako, tapos ang goal ko palugihin yung kumpanya, sa tingin nyo ba nandun ako sa company? Malamang finire na ako. Diba? Nakikits nyo ba yun? So parang syempre ang goal naman ng fund managers ay kumita yung funds na meron tayo. Kasi doon din nakadepende yung buhay nila doon sa kumpanya. Doon din nakadepende yung reputation nila as a fund manager. Pang-apat, kinukumpara yung VUL sa traditional policies. Which hindi naman maiiwasan, pero it is still illogical. Kasi traditional, ang main pros niya ay guaranteed yung face amount na kung ano yung sinet natin doon, hindi na yun bababa. Yun na yun forever. Guaranteed na paying period. Kung ilang taon mo lang siya babayaran, yun lang talaga yun. Kasi nga, fixed yung amount na pwede mong makuha. Si VUL, on the other hand, pwedeng tumaas yung face amount niya over time kung yung fund value ay hihigit doon sa face amount. And kaya, merong tinatawag na minimum paying period, it is because ang projection ng company, kapag tinapos mo yung paying period na yun, yung face amount na sinet natin, makukuha mo pa rin siya as is, hindi siya bababa. Siyempre, kino-compute nila yun in the most conservative way para ma-make sure na kung ano yung sinet nating face amount, yun yung makukuha ng beneficiaries. Tama ba?
Ngayon, kung hindi man yung same face amount, it may be higher kung ang pinili ni client ay face amount plus death benefit or whichever is higher. Kung naging mas mataas yung fund value at the time of death ni insured, yun ang mapupunta pa sa beneficiaries. Ayaw mo pa ba nun? All that to say, ang kagandahan ni VUL, may possibility na mag-grow yung pera mo instead na fixed lang siya hanggang kunin ka na ni Lord. 'Di ba? Ayaw mo ba nun? Pwedeng mas malaki yung benefit mo. Pero that would of course depend heavily on the face amount, yung premiums na binabayad mo, yung funds na pinaglagyan, and kung gaano katagal mabubuhay yung policy. Sixth, isa sa mga pinakamagandang feature ni VUL is yung flexibility niya. Ako personally, meron akong VUL policy na parang ilang taon na ba? 5 taon na ata. 5 taon na siya kasi may isang buong taon nata akong hindi nagbayad, parang ganun. Or mag-i-equal yung monthly payments na hindi ko nagawa to a year. And yet hanggang ngayon buhay siya. Kasi nati-take advantage ko yung premium holiday. That simply means enough yung fund value ng policy ko to pay for itself. Kaya ba yun ng traditional? Hindi. Si traditional, kapag hindi mo siya nabayaran for a time, hindi niya pwedeng kainin yung sarili niya. It's either mababawasan na yung face amount niya to the amount na nabayaran mo lang, which is reduced paid up. Marami rin akong existing and orphan clients na hanggang ngayon buhay yung policy nila kahit hindi sila nakapagbayad for how many years because na-sustain ng fund value yung policy. So, if something happened to them, kahit na hindi sila nakakapagbayad ng policy, they would get all the benefits as a whole. Pampito, sa VUL pwede kang mag-withdraw. May withdrawal charges, yes, aaminin ko, medyo unfair yun, especially sa mga earlier years ng policy. Malaki talaga yung withdrawal charges. I honestly don't know kung bakit ganun kalaki yung charges sa earlier years. Maybe because dinidiscourage ni company na kunin agad ni client yung pera niya after ilang years. Pero kapag nawala yung withdrawal charges at kinailangan mo ng funds for travel, for an emergency, for putting up a business, pwede mong gawin without withdrawal charges. So for the time being na nagbabayad ka, yes, hindi buo nung binayad mo yung makukuha mo kasi nga nilagay siya para ma-administrate yung policy mo for the insurance part, makukuha ka pa din and magagamit mo siya ng walang kaltas. Kung partial withdrawal lang yung gagawin mo sa VUL at wala ng withdrawal charges, makakakurot ka dun sa fund value na meron ka and then wala kang kailangang bayarang penalty fee, walang interest, unlike sa traditional policy loan ang ginagawa. So hihiram ka ng cash value ng policy and then a very high interest rate yung kailangan mong ibalik just to keep the policy alive. Okay, ano pa ba? 7 na yung nasabi kong dahilan. Siguro yun na lang for now, pero kung meron ka pang katanungan about how VUL policies work, comment mo sa comment section tapos sasagutin ko siya. Siguro ang ibibigay ko na lang na last words ay ang VUL policy ay hindi investment tool. Bonus na lang na pwedeng lumago yung pera mo after a very very long time. Ganun na lang natin siya ilagay. Pero to compare it with the performance of even a UITF, it's not logical. Hindi natin siya pwedeng gawin kasi hindi naman siya pareho. You can compare it with other VUL products ng ibang companies. Maybe in some funds, mas magaling yung fund managers doon or what. Pero to compare it with stocks, to compare it with UITFs, yung mga yun ba na binibigyan ka ng protection in the first place? No. So let's take VUL for what it is. It is an income protection product. Bonus na lang na pwedeng lumago yung pera mo depending pa on so many other factors. If you are planning to get a VUL policy, make sure na naiintindihan mo tong mga bagay na to, or kung meron ka namang existing, maybe ask your advisor about how your policy is doing at kung ano yung options mo moving forward. So I hope this helped someone na mas maintindihan ko paano nagwo-work yung VULs. And again, if may question ka pa or other inquiries about insurance or investments, particularly UITFs, maybe I can help. Just message me
sa Facebook ko, dito sa YouTube sa comment section, sa IG or sa Threads. Doon po ako naglalagay. Ayun, so bye!